wala kang dating, tapos ang pati mo sobra, ito dapat gawin bago ka pa magangas. Bumili ka muna men, magmamalagang pumorma. Tol, kwentuhan mo naman kami, Tol. Paano nga ba nag-umpisa si Casper? Paano ka naghahanda, Tol, sa battle? Siyempre, mapusok ka pa eh. 4 na tournament, sabay-sabay. Anong inspirasyon mo sa pagra-rap at tinuloy-tuloy mo na Natalo ako nun, tapos parang, dinamdam ko rin yun na parang, nag-tryouts ka ba ng flip top or paano? Saan ka ba mas malakas? Sa freestyle or sa written ba? Paano mo na-handle yung pressure ng crowd? pag nag-start na ako, hindi ako masyadong mailang kasi first time ko rin yun eh. May mga linya ka ba, Tol, na pinagsisihan mong naibitaw? Meron syempre. May mga tumutol ba sa'yo na tigilan mo na yung pag-rap mo, ganyan, magulang mo or kamag-anak? Tingin ko kasi, walang magulang na mangangarap na maging battle rapper yung anak niya, di ba? Paano mo ina-handle yung mga hindi naniniwala sa talento mo? Hindi naman din lahat makaka-appreciate sa ginagawa mo eh, di ba? Hindi Ang trabaho ng haters, maghanap ng mali mo. Ano naman, Tol, yung mga malaking hamon sa buhay mo nung simula nung nakapasok ka ng flip top? Minsan kasi meron yan yung mga parang kailangan mo nang ipagpalit. Paano mo sasabihin na mawawala ka dyan? At ang dahilan mo, magra-rap ka? Sila, todo galaw, ikaw, masarap ka. May mga hamon ba na gusto mong sumuko na lang? Kailangan mo gumraduate, kailangan mo pumasa. Pag nagkaroon ng pagpipilian, dun ka. Ang dami ng ingay ngayon, Tol, sa mga issue sa social media ng hip-hop. Paano mo mapapanatiling totoo ka sa sarili mo? Hindi ko iniisip na sikat ako. Ayun na, mataas ako na masyado akong relevant para pag-usapan nyo. Ano ang pinakamahalagang aral, Tol, na natutunan mo sa rap industry? Sa akin siguro. Sa music, sa hip-hop. Sino yung pinakapaborito mong battle MC ng flip top? Galing niya eh, na parang basta nakikita ko sa kanya yung pili ko siya pa yung nun, top 1 talaga na Dapat gustuhin nila si Hindi Baday. naman, hindi na dapat gusto eh. Anong gusto mong legacy yung iiwanan Legacy? mo? Legacy? Oo, anong legacy? Pero sa ngayon ayoko pa din kasi magsabi kasi masyado pang maaga. Balikan niyo to pag Anong advice mo, Tol, sa mga batang nangangarap na maging isang rap artist? wala ako sa lugar para pagsabihan kayo kasi ito mo wala nakaka-appreciate sa'yo. Meron at meron yan. Alright, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat mga bossing. Syempre, panibagong araw, panibagong podcast na naman. At ngayong araw, syempre, alam niyo naman na parating special at bigate ng mga bisita ni Boss JJ. Syempre, ngayong araw ay may bisita tayo nagmula ng Flip Top and Motus. Let us welcome, walang iba, Casper in the house. Ingat sa napili mo na gamit na kubo, baka hindi mo na masole. Lalo't mahirap na tumanggi sa alok na udyok na maraming tumikim ng kahit konti. Tingnan natin, pinilit kong baguhin yung style ng konti, experiment para makasabay din sa style niya, para hindi ganun ka contradict yung parehas na style namin. Ayoko pa rin magpakampante dahil flip top to at kahit sino magtotodo para dito. Yo, Casper, Boss J, maraming salamat sa Thank you, paanyaya, Tol. boss. Salamat sa Thank you, pagdalo. boss. Yan, shoutout sa inyong lahat. Papa Kels, linya-linya. At binabati ko rin yung girlfriend ko, Irene. I love you. Happy Girlfriend's Day. Shoutout nga pala sa Rap and Rap Clothing, syempre kay Madam and kay Amo. Yan. Yeah. Yon, Tol, kamusta ka naman, Tol? Kamusta ang araw mo, Tol? Salamat talaga, Boss, Tol. Nagkatagpo-tagpo rin ng schedule. Nakaraan pa sana no? Oo. Pero, ayun. Busy din kasi sa iba't ibang ganap. Pero Kamusta ngayon, ang ano mo ngayon? Ang mga ginagawa-gawa mo sa buhay-buhay mo ngayon? boss, simple lang. Tama nga na lang sa trabaho. Trabaho sa bahay. Tapos pag may mga ibang ganap, mga ganap na birthday, yan. Pero occasional din talaga siya. Oo. So, mostly talaga, sir, trabaho lang. Tapos, trabaho na naman. Puro trabaho, no? Mm. Bali, di ba battle MC ka, tapos nagkatrabaho ka pa rin pala, no? Oo, syempre, boss. Lang Ayos. naman natin. Hustle. Hobby natin din siya. Kumbaga, di naman din talaga, primary income natin yung, may pera sa battle rap, pero syempre, hindi naman natin yun tinatatak din sa isip natin kasi, syempre, mas maganda pag yung puso yung naglalaro para sa battle. Saan ka ba nagmula? Saan ka bang ano ba talagang pinaka present address mo? Boss, Dasmariñas sa Barangay Paliparan 3. Mismo. Paliparan ka pala. Oo, Malapit boss. lang kila Malupito. Ayun, boss, mismo. Taga Paliparan. Kasi sila, boss, parang phase 3 sila, tas kami phase 5.
Eh, di nakikita-kita mo rin pala sa parang malapitan pag, doon, no? minsan pag mga nag-stroll siya doon, nagmumotor-motor, Oo. nakikita kami ni Boss J. Shoutout sa'yo, Boss J. Kagrupo mo si Bossing. ano, no? Si Awut? Tama ba? Oo, boss sa 24/7 Records. Ano siya, Okay. rap group siya, mga taga sa amin din, mga taga Paliparan din. Mm. Ayun, parang dun siya grupo, may mga kanta kami na bilang grupo. Yun, tas si Kuya Renz din nung Colocoys. Colocoys din, shoutout sa inyo. Shoutout mga bossing. Kasing natin yan. Yan, kalugar pala, no? Paliparan, si Siyempre, Paliparan Casper ng represent. Flip Top. Yeah, boss. Yun, tol, kwentuhan mo naman kami, tol. Paano nga ba nag-umpisa si Casper bilang isang rap artist, siyempre manunulat, and bilang isang battle MC ng Flip Top? Kwentuhan mo kami, tol, simula umpisa nung pagkabata mo, paano ka nakarating ng Flip Top Yeah. industry? Ayun, siguro nung bata ako, syempre lang, bilang fan, tagapakinig, kumbaga, parang hindi naman ako ganun ka tutok dun sa rap, pero fan, parang parang nasusundan-sundan mo na rin siya ng syempre bata ka, ang pinaka-goal mo, nagagawa mo lang din nun, maglaro-laro lang din, kumbaga, di ka naman talaga nakaabang din ng ganun masyado sa rap industry na ganun. So yun, siguro na ko siya nung high school, nung parang grade 10 na ata ako nun, grade 9. Yun, parang nag-uusap pa kami ng ng mga kaibigan ko na try kaya nating manood ng Flip Top, sa B-side pa yun. Kaso parang bata pa kasi kami nun, parang tingin ko wala pa kaming kakayahan, na parang ang hirap pa bumiyahe, hindi pa namin alam na basta parang ayun, hanggang usapan lang talaga siya. Parang hindi ko din talaga inasahan na ganito. Pag may battle ako, sinasama ko sila. Pag ang unang-unang mo pala is nanood ka muna ng Flip Top. Sa Parang B-side pa yun, no? hindi pa ako nakakanood, boss. Hindi ka pa Parang nakakanood nun. lang, parang nagkakayayaan lang kami. Parang Nagkakayaan kayo drawing lang, manood. drawing Puro lang. drawing lang Kasi kayo. bata pa nga kami nun, boss, na parang, hindi ko na parang, ayun lang. Hindi ko lang. Nung nagkakayayaan kayo, pinangarap mo na ba na Wala, makatungtong ka ng Flip Top? Hindi ko talaga Hindi nakita sumagi sa sa sarili isip ko. mo, no? Lang siguro, natutuwa ako na nanonood, pero parang hindi ko naisip na ako yung nandun. Hindi ko nakikita sa sarili ko noon na parang, masaya lang manood. Ayun, parang fun lang siguro. Tapos ayun, siguro lumalim siya nung pandemic na. Ayun, boss, siguro masasabi ko na pandemic rapper ako. Pero di ko kinakahiya yun. Okay lang sa akin yun. Ayun, bored di ba? Oo. Wala ka nang magawa. Kumbaga, 100% nasa bahay ka, ang pinaka-world mo, social media. Oo. Paano yun? Nagsulat-sulat ka ng kanta nung pandemic or Hindi, nung boss, bata ka pa lang? Wala, battle rap ang nauna sa akin talaga, boss. Hindi ka nag-record kasi yung lahat na ng mga na-interview ko dito, halos lahat sila nag-start na nagsusulat, may mga nagturo sa kanila. So, sa'yo pala is, ang una mo is battle MC ka talaga. Oo, boss, kumbaga okay. parang siguro tula, ganun, pero hindi ko naman siya din masasabi na kaya ayun talaga. Pinili kong sumulat ng mga barang tutupi ng mga bakal talaga. Yuyurak ng tapos dun ko pa lang na kumbaga mas binild ko muna yung confidence ko na magsulat sa Sa battle. Oo. bago ko siya magawa. Yun, nung naman, nagsimula ako, boss, merong isang group sa Facebook, Apocalikas, kung ay yung pangalan niya. Siya, ang admin nun, member ng Apocalypse, si MC Dwayne, shoutout sa'yo. Ang nangyari, kasagsagan din kasi ng old school versus new school, boss, di ba? Di awayan sa comment. Nag-aaway, may mga nakakaaway ako sa comment, haba ng thread, may mga Comment warriors ka pala, no? Keyboard warriors, Keyboard boss. warriors pala, sorry. Talagang, Cut mo na lang yun. yun, parang sisend pa yung picture ko doon, parang sa commentan ng ganun. Tapos si MC Dwayne, nakikita yung hype mainit Ang ginawa niya, nagpa-battle siya sa Kumu. Kumu, Okay. Kumu app na may app yun. App siya, tas doon. May pumunta ako doon, nanood lang. Sa link lang kasi sa app, tas punta ako doon, nanood ako. Nakita ko yung mga bumabattle. Tas naisip ko, eto para saan? Kung lakas ng loob nito, ang tanga-tanga, bumabattle. Ganun ako sa ba't ako hindi ko kaya?
parang alam ko sa sarili ko na mas kaya kong gawin yun. Parang ganun sa akin na, mas kaya kong gawin yung ginagawa mo ng mas maganda eh. Parang sinasabi mong mas malakas ako Oo, sa'yo, eh, parang 'no? ganun boss na ano, kaya parang, ba't kaya di ko sinusubukan? Pero, at the same time, bibilib ka rin sa kanila kasi, ayun nga, ayun, may lakas siya ng loob na sumalang na parang Mm. ganun. Ayun, parang, ayun, bumilib din ako na ano, pero ayun yung sinabi ko talaga sa kanya, na parang, bakit hindi ko subukan? Sila nga eh, di ba? Parang, kayo nga ang tatanga nyo eh. Nakasali kayo dyan eh. Parang, ayun, ginawa ko kinabukasan, sumali ako. Pero nung mga ano pa yun, freestyle lang sila, nagbe-freestyle sila. Kinabukasan Oo, sumali ka sumali kaagad. agad. Ano yun, written or freestyle battle? Freestyle yun sila boss, pero ako, hindi pa ako sanay. Ang Oo. ginagawa ko, nagsusulat ako ng ano, on the spot din. Oo. Parang ano din, kunwari pag siya na nagsasalita, kasi di Mm. niya makita eh, naka ano lang ako eh, sa camera lang, di ba? Oo. Parang ganun, di niya nakikita yung nangyari sa paligid ko, di ba? Habang nagpi-freestyle siya, Oo, nagsusulat nagsusulat ka. ako, tapos ayun yung binabanat ko pag run, Okay, ganun. okay. Yun parang, yun dun ako pinaka nagsimula talaga sa Kumu. Yun, dun din na halos talaga nagsimula, boss. Oo. Kumu, bilang parang ano, online battle rapper, ganun ba ano na yun? Oo. First battle mo sa Kumu? Kumu, boss. Kumu online, Kumu 'no? online. Okay. Sa paano pa nun? Isipin mo, ikaharap ka ng cellphone. Dun mo lalabanin yung ano, Parang may ka-video call lang Oo, dun, may 'no? ka-video Pag call nakita pa ka ako ng dun. nanay, Oo, "Anong ayun ginagawa mo dyan?" Pero may ano ng boss ka ano, sa airpot, parang siyempre hindi pa naman nila alam yun eh, di ba? Parang Mm. ang ano nun, hindi mo naman maiwasan sumigaw, boss eh, di ba? Parang Oo. pinipilit ko nga ano eh, hindi masyadong malakas yung boses ko dun para Nagko-control ka. hindi nila marinig. Kaso may mga times talaga na ganun, di ba? Parang, siyempre alam nila, mag-isa lang ako sa kwarto. Tapos may maririnig silang ganun. Tapos yung mga sinasabi ko pa, hindi naman pang normal na kausap. Oo. Parang ano talaga siya, battle. So, may taka talaga, nagtataka talaga. Tapos yun, anong ganun. Sinaway ako na parang ano yun? Wala. Tapos ayun, ayun, ganun. May ganun yung mga Doon ka nag-start talaga sa online boss. Kumu Online battle, talaga. 'no? Nung ano, tol, anong naging inspirasyon mo niyan? Paano mo naisipan na, sali ako dito? Anong inspirasyon mo sa pagra-rap at tinuloy-tuloy mo na bilang maging isang battle MC ka rin? Tapos ayun, nagre-record ka na and nakabuo ka ng grupo, may grupo kayo. Anong naging inspirasyon mo sa ganyan? Ako siguro boss ano eh, yung ano eh, siguro yung saya na naramdaman ko, yung satisfaction, yung Yung sarap sa recognition pakiramdam, 'no? na parang ayun na parang, okey 'to, Parang 'di ba dati di ko naman 'to ginagawa, di ko nararamdaman. Nung Oo. ginawa ko 'to parang parang okey siya. Parang tumakbo kasi siya sir na ano eh, yung pandemic ko parang gano'n eh. Mm. Isipin mo gigising ka, pupunta ka sa Kumu. Mm. Makikuusap mga kaibigan ko dun, marami. Yung grupo namin na Tacoma dun din nabuo sa Kumu din, mga Kumu boys. Kumu boys, 'no? Marami kung tawagin, may ano din kami. Kami nila Espero, nila Mm. Ets, 7K, kahit sila 3D, sila Calix, dun din namin nakilala una. Mm. Sila Supremo, unknown. So ayun, parang umikot talaga siya dun boss, yung pandemic namin eh, na parang gigising ka na ano, yun, gising ka ta's buksan mo yung cellphone mo, nakakausap mo na sila ta's pag kinagabihan nun may battle na. Oo. Parang nahanap ko yung circle ko sa Sa virtual kanila, world. Parang okay, ganun boss, oo. parang yun Doon siya. na nagtuloy-tuloy, 'no, yung pagiging isang battle MC mo? Pero ano sa sagot na sino siguro kung meron man ako naging inspirasyon na ano, battle MC, si Kuya Mot. Si Mot Sir. talaga yung nag-inspira sa'yo sa ano? Siguro dahil na rin sa ano, kalugar ko siya. Pero kumbaga Oo. parang ano eh, mas malapit. Ano yung parang yung puso namin pareho na nirerepresenta na parang Oo. gano'n siguro. Basta na-amaze ka do'n sa gano'ng ano na sarap sa pakiramdam na yung kalugar mo nakapasok nga Oo, ng na flip top, parang eh, 'di ba, na ano, tumagos, 'di ba? Tsaka idol ko talaga siya, nabibilib din talaga ako sa Yun, mga shoutout nga pinagagawa pala niya. kay idol mo, siyempre magiging bisita rin natin 'yan, Yun. i-schedule lang natin. So yun, si Mot pala talaga yung naging inspirasyon mo, 'no? Parang kaya 'pag nakakausap ko siya pati nakaka-chat niya yan, nakikita, na-o-overwhelm ako, starstruck pa rin ako kasi parang tinitingala ko siya nun eh, ta's minsan nagtatagpuan kami. Nagkaka-chat din kami, birthday niya nakaraan. Yun, Happy belated, ba idol Mot siyempre. Yun nga tol, naging isa siyempre unang battle mo Kumu tapos si Mot yung inspirasyon mo, 'di ba? And ngayon nasa flip top ka na tol.
Siyempre na tumutungtong ka na, bumabattle ka na ng flip top. Paano ka naghahanda tol sa sa battle? Ano, sa flip top na ito na boss, Sa flip top. ano boss, 'di ba pagkabigay ni boss, normal niyan mga kulang na ng madalas kulang na siya ng isang buwan, parang 3 weeks and a half siguro. Basta hindi siya sakto. Pero minsan naman, siguro sabihin natin 1 month na lang din. Ayun, ang sa 1 month na yun boss, yung unang week nun, kasi makakaramdam ka dun ng malayo pa, May ganun, makakaramdam ka ng malayo pa. So yung isang week na yun, nilalaan ko siya sa pag-iipon ng drops. Drops lang, may maisip ako, lagay ko diyan, wala pang construction yun. Sulat ko diyan, may naisip ako punchline, kahit phrase lang yun o words, lagay ko yan diyan, sulat ko. Tapos tabi ko lang diyan, isang buong linggo yun na ganun. Tapos wala, parang normal lang, kung ano yung lang ginagawa ko, hindi pa ako ganun kababad. Yun. Tapos second week, ayan, na ako niyan. Magsusulat na ako niyan, upo na ako sa PC ko. Gabi, ang oras ko niyan, ang golden time ko, mga 12. Mga 12 ng gabi, no? Tahimik na lahat. Tahimik na lahat ng Yun, yung mga inipon ko na drops, susubukan ko na siya i-construct. Ayun, pag-construct, tapos nood ng battle niya. Ng kalaban, nood ng kalaban. Minsan pinapanood ko rin yung battle ko para malaman kung ano yung kailangan kong gawin sa susunod. Ayun, kasi syempre hindi yung i-improve mo. hindi naman ako magaling lagi. Diba? Parang ganun siya na papanoorin ko lang yung last performance ko. Ano yung okay, ano yung hindi. Okay to. So, gagawin ko pa rin to. Nakikita ko na effective. Ganun. Pero may part din na minsan pag naiisip ko na baka hindi na to maging okay sa susunod. Ganun. So, talagang pinag-iisipan ko din siya. Ganun, yung second week, sulat. Tapos, ayun, madalas kasi madaling gabi, yung 12 hanggang depende, 3:00. Tapos, ayun, Tuloy-tuloy lang sulat nun, no? Tulog lang. Tapos, kinabukasan, ganun na naman, sulat hanggang third week. Kasi dapat third week, yung last day ng third week ko, tapos na ako para yung 1 week kabisa. Practice at kabisa na lang. Kaya mo na yung 1 week Kaya na na yun, practice boss. kabisa. Kasi dati, Pero sa 3 rounds na yun, no? Dati boss, Motus days, mapusok, lalo na yung early Kasi days ko. nga pala sa sa unang mo yata is Motus ba yung battle mo, no? Mas marami kang battle sa Motus, di ba? Sa iba't ibang liga din siya halos Early days ko dun, boss. May time ako na syempre mapusok ka pa Mapusok pa. Meron ako sinalihan na 4 na tournament, sabay-sabay. Sabay-sabay siya, boss. Ang kulit na. Pero ang naano ko nun, ayun lang, kapusukan lang. Dalalan din talaga ng kapusukan. Nakala ko kaya ko lahat. Paano ginawa mo nun? Paano mo in-handle yun? Siya, boss merong time na isang buwan, 4 sunod-sunod. Kada Sabado nun. Lahat yung tournament. Yung isa, finals. Sa Sinzone. Kalaban ko si Espero. Yung naging kampi ko. Championship. Panalo. After nun, next na nun, sa Motus, first round ng tournament kay Grey Matter, nanalo din ako. Tapos after ng week na yun, sa Ikisan, first round din. Nanalo ka rin ako. Tapos yun, 4 na siya, boss. Di lahat yun, may pangalawang battle ka na naman, ayun no? na naman nga. Yari ka na naman dun. Ayun, na parang, naano ko lang siguro, ang technique ko lang nun. Ayun, kaya siguro ako na rin na kaya ko siya. Nahasa ka na rin. Kasi yung pagitan nila masyadong mabilis Kumbaga, adrenaline na lang siguro din ng utak yun na kailangan makabisa ko na to. Kailangan matapos ko na to. Pero aminado ako, may mga time na lazy writing yun din. Kasi wala, ayun din yung nagsisinangalan din ako nun ba't ko ba to pinasok? Pero nung mga time kasi na yun, feeling ko kaya ko Hindi ko naman papasukin yun kung kung mahina loob ko na parang ganun Parang ang alam ko nun, kaya ko. Nasa isip mo talaga nun, magki-champion ka. Hindi ko naman siya naiisip na magcha-champion, pero hindi ko pa naiisip na matatalo ako. Ganun, ganun yung nasa isip ko na parang game lang. Kada linggo, okay lang, parang hindi ko nakikita din na nauubusan pa ako. Pero ayun nga, dalalan din nakapusukan talaga yun, yung mga panahon na yun. Yun, next round, nanalo na naman. Quarters.
panalo na naman sa lahat ng quarters. 3 na lang natira kasi tapos na yung isa finals. Oo. So may 3 pa na running, boss. Pasok nanalo sa Bara sa Kalye, sa Ekisan, sa Motus, quarters. Semis na ngayon 3. Semis na. Puro semis, Oo, puro sabay-sabay. semis na siya, boss. Sakit sa ulo mo. Oo, na parang, ayun. Una kong semis, Motus. Nag-semis ka sa Ayun, Motus. Ang kalaban mo si Good Kid. Oo. Doon ako natalo. Natalo ka na nun, edi 3 na lang. Nag-champion ako nung una eh. So, nag-champion bali ka na 3 na pala lang una. yung Oo. nagraran. Natalo ako nun, tapos parang, nga yun eh. Dinamdam ko rin yun na parang, ganito pala. Malakas ba talaga yung kalaban? Malakas mo dun? Good Kid nun. Nung mga yung expectation sa akin din. Gawa ng parang paangat din yung performance ko nun eh. Tapos ginulat kami lahat ng Good Kid na malakas. Shoutout sa'yo, Good Kid. Ang lakas niya nun nung semis na yun na parang, okay, yung galing niya nun. Talagang sa kanya Alam mo talaga. rin sa sarili mo na tinalo ka niya. Oo, Alam mo sa sarili mo, talagang, talo ka talaga. kasi nagulat din ako sa performance niya eh. Pero okay din naman yung performance ko. Tapos, ayun, nagkaroon din ako ng slip-ups dun nung round 3 na. Tapos doon ko na ayun, nakikita ko ng epekto. Parang may ganun. Kasi nung dati, ang target ko lang nun, 3 days bago yung battle, tapos na ako. So 3 days yung nun, 3 kabisa days? at practice. Puyat-puyat ka nun, no? Ayun, tapos syempre, estudyante pa ako nun. Estudyante pa ako nun, nung time na yun. Ayun, doon ko naramdaman matalo nun. Shit. Ganito pala pakiramdam na matalo. Kasi halos isang taon Aray yun eh. ko. Sunod-sunod na parang ganun. 4 ba naman sinalihan mo eh, di ba? Parang 4 ganun. na liga eh. Doon ko Puro naramdaman na, tournament. doon ko naramdaman, boss, na talagang may mas malakas sa'yo. Pero alam ko naman na may mas malakas sa akin. Kumbaga may sa akin na hindi ko pa kaya. Parang ganun. May ganun sa akin na yun. Kasi dami na nagsasabi nun, finals na kami ni Class G sa unang pedestal ng Motus. Yun, parang, so parang yung expectation na sa akin talaga. Tapos bigla kami ginulat ni Good Kid ng ganun. Yun, talo ako. May 2 pa akong tournament. Ekisan, pati sinurbol ko na yun, yung semis. Na parang inano ko na sa akin yun na, parang hirap matalo. Parang Masakit. hindi bagay sa akin. Parang may ganun ngayon. Siyempre, kapusukan pa rin na naman, di ba? Normal siguro maging mayabang pag bago ka. Yabang mo, boy. Joke lang. Ayun, semis sa Ekisan. Tapos panalo. Tapos semis sa Bara sa Kalye, panalo din. So finals na pareho. Yun, tapos nag-champion naman ako sa pareho. Okay. Congrats kung Yan. ganon. Baliwlan dati. Talagang Tapos after nun, nag-tryouts ka ba ng flip top or pinasok ka na? May 1 minutes kung Nag 1 tawagin. minute ka. Process of elimination din na Yun, parang siya, chat siya ni Arik mismo. Chinat ako ni boss. Okay. Nasa ako, UP pair. Nanonood ako, nag-i-enjoy ako eh. Paano yun? Paano bang process nun? 'Di ba? Bago kay chat ni Boss Arik, tingin mo nilapit ka ni M-Site or may ibang background ka na Feeling ko si boss nagmamasid-masid na eh. Kasi mainit na yung nanonood talaga siya ng mga Motus, underground battle, no? FRBL, Pulo, Ekisan. Oo. Talagang na siya eh. Ayun, parang nakikita niya na, nanonood na talaga siya ng mga ganun. Kaya feeling ko, umasa din naman ako. Parang alam ko naman din na, Pinapanood ka na ni Boss Arik, hindi no? ko alam, hindi naman sa ganun. Kumbaga parang inisip ko rin na kung magkaroon ng ganito sa Luzon, alam ko na may chance ako mapasama. Parang may ganun sa akin kasi, syempre, mararamdaman mo rin naman yun eh, di ba? Yung pag-appreciate sa'yo ng tao, pati yung init sa ilalim. Kumbaga, may yan eh. Paangat ka na, may no? pagkayanig yan na yun. Kumbaga, hindi na ako nagulat nun. Pero, kasi nung time na chinat ako ni boss, parang late na eh. Alam ko na na-chat na yung iba. Na, Huli ka na, no? Parang na-chat na sila, sila Anthony, sila Katana, na. Kasi syempre nakikibali, kami nun lahat eh. Hayok kami nun eh. Syempre, sino mga ayaw makapasok ng flip top. So, balitaan kami. Yan, okay na sila. Tapos sabi ko, ako wala pa rin, hindi pa rin ako na-chat. Baka hindi ka makuha, no? Sumuko na ako nun, sabi ko. Siguro, ewan ko kung 13, sumuko na ako. Sabi ko, di na ako asa. Bawi na lang next. Meron pang next. Tapos, ayun na. Nasa ako, UP pair.
Walang signal. Siyempre pag may mga ganun, di ba? Tinatanggalan nila ng signal. Yun, nag-chat si boss. Kaso, ang tagal ko nag-reply. 9:00 ata, 11:00 ako nag-reply. Nag-chat sa message request. Yo, tagtatatalon ako dun sa ano. Ano sabi ni boss? Ano sabi ni boss Arik na? Una sabi niya lang, yo. Yo, alam mo na yun, no? Basta alam nag-chat mo si na boss. yun eh, Alam mo na parang yun. Matik na yun. 2 letters lang, pero yung Oo. puso mo nun, boom. Pag-chat ni boss, aray ko! Inopen ko na, yo, boss. Ang dami ko ata na chat nun. Parang, Sinong binigay sa yung kalaban nun? ayun, si Arzon. Si Arso ng Oo. first battle mo sa flip top. Taga-FRBL. Oo. Si Arzon. Yun, 1 minute. So, Motus versus FRBL yung battle na yun, no? Parang ganun nangyari nun. Mm. Saya nun. Parang doon ko din na shit na. So, unang battle pa kami noon, nung time na yun. Hindi ko din inasahan kasi sa poster, hindi kami yung unang battle. Mm-mm. Tapos, parang may problema pa ata, wala pa ata yung mga nasa, mauna o kaya mga, kasi pang-apat ako dapat. Late siguro, Parang no? ganun. Tapos, ano nangyari? Pa-practice pa ako, tinawag. Ako na raw. Simula na. Yun. Saan ang venue nun? QC, 88 Prior. Sa QC QC. kayo nun, no? Timog. Ay, Tomas Morato ba yun? Basta sa QC siya. Yun ang first battle mo sa flip top. 1 minute. 1 minutes nyo and nanalo ka nun. Nanalo ka nun. Kasama sa record dyan, 1-0. Oo. Ang ano mo nun? Paano ang ano mo nun? Ang pangalan mo nun, Casper ka na talaga nun? Casper na ako nun. Casper na. Sa Motus, lahat ng battle mo nun, puro Casper ka na nun. Casper. Saan ba nagmula yung Casper na pangalan? Ayan. Basic lang siya, guys eh. Kasi yung tunay kong pangalan, Asper. Asper. So, Kaya ako nalang ng C para Casper. Para kumbaga, may pagkakakilala niya kasi pag Asper, wala pa siya masyado malalaro eh. Ngayon, niligyan ko ng C para mas creative ka Asper. Ngayon, para multo, di ba? Asper, the sa friendly mga dating ghost. mo, yung sa online Kumu, di ba? Yung Dati, may pangalan pa ako Casper dati. ka na ba doon? May Or pangalan pa ako dati. ano Nakakatawa unang to. pangalan mo? Unang pangalan ko nun. Yun nga, di ba yung aakyat ka, ay yung sa Kumu, pagkabukasan. Kasi nun, hindi ko pa naisip yung Casper na yun kasi wala lang, gusto ko lang bumatal nun na kailangan may pangalan na. Kasi sasabihin ako sino maglalaban di ba kailangan may pangalan na. Ang pinangalan ko nun, Asper Boy. Asper Boy ang unang tag name mo nun, na no? parang lang, alam mo superhero, Astro Boy. Parang ganun lang siya na kasi kailangan ka agad hindi ko alam na kailangan mo na bigyan ng pangalan, may pangalan ka na dapat eh. Nakita ko may labang kami ni Audrey, kilala si Audrey, 2 rhymes lang. Naglabang kami dun. Ang pangalan ko nun, Asper Boy versus Audrey. Audrey lang malakas pa nga pangalan niya dun. Sa Kumu, naglaban din kami dun. Nagpe-freestyle ka rin ba? Hindi, boss eh. Hindi ka Hindi ko nagpe-freestyle. siya, nagpe-freestyle. Paano? Saan ka ba mas malakas? Sa freestyle or sa written ba? Ayun, sa written talaga, boss. Hindi ako talaga. tiwala sa freestyle ko. Sa mga rebat, may ilang rebat ako. Pero rebat lang naman yun. Ilang linya lang yun di ba? Kumbaga, pero yung ititiwala ko yung sulat ko, yung rounds ko sa freestyle, hindi. Hindi ka talaga sa freestyle? Hindi ako freestyle. More on written ka talaga, no? Written, boss. Paano mo ina-handle yung ayun na nga is nakatungtong ka na ng flip top, yung laban nyo, then napakarami mo ng battle sa Moto, sa FRBL, 'di ba? Nag-champion ka rin sa mga battle league na 'yan. Paano mo ina-handle yung mo nung pagtungtong mo ng flip top? Paano mo na-handle yung pressure? And alam mo rin naman na yung kalaban mo mainit and naghanda talaga. Paano mo na-handle yung pressure ng crowd? Ano lang siguro, mas lalakas lang yung loob mo, madadala ka na ng init ng laban. Nung laban ko kay Andros. Unang battle na naman ako nun. Ay, big stage na yun. Yung unang laban ko nun sa flip top. Ang ginawa ko nun, diba nasa stage na ako habang nag-intro pa si boss. Tinitigan ko yung mga tao sa crowd. Paikot, ginanong ko paikot bago magsimula. Para lang para sa akin pag nag-start na ako, hindi ako masyadong mailang kasi first time ko rin yun eh. Ang dami na rin talaga kasing nanonood doon na parang baka mawala ako eh. Ganun siya na parang ginawa, tinitigan ko muna sila lahat ng umpisa para pag tinitingnan ko na sila,
okey na. Pero yung init ng ano, Ng crowd, ng nakalaban. ng laban, madadama mo rin siya. Minsan may tulong siya, minsan puwede rin sa'yong maka-distract. Ako, ano, ayun, naging tulong naman siya sa'kin 'pag nadadama ko yung init ng laban. Mm. Mas gigil ako, mas nagigigil ako i-spit. Lalo na 'pag nakakuha na ako ng crowd, yung reaction. Nakuha mo yung momentum. Yun, nakuha ko na yung momentum nun. Mas masaya na ako nun, mas malikot na ako nun. Makikita mo na ako na naglilikot, Talon-talon ka pa, natalon ano? na ako, 'di ba, sa ano, Oo. yun, ganun. Kasi mas ibig sabihin nun komportable na ako. Hindi ako kinakabahan yun 'pag ganun. Mm. Ganun ko siya naha-handle. Anong battle mo naman, tol, yung pinaka-proud ka sa sarili mo na Uy, yun, naitawid mo yung battle na yun? ayun, siguro sa'kin ano, yung laban ko kay Katana sa Motus. Yung battle niyo ni Katana. Yes, Nanalo yes. ka, di ba? Nanalo, quarter final siya ng Motu. Siguro ayun lang yung paborito ko. Hindi na marami akong paborito, pero ayun yung pinakapaborito ko kasi feeling ko nun ano, ang laki ng nagawa ko, kasi ano, ayun nga, halos lahat ng tao nag-e-expect kay Katana. Kahit ako naman din nag-e-expect din na parang ayun, Katana yan, Katana. ano Or na puro yan, Katana eh, no? talagang ganun. Mm. Kaya nakaka-proud lang na nagawa ko yung material ko na yun. Parang yung ngayon pagsusulat ko nun, feeling ko wala naman bago din sa pagsusulat ko nun nung time na yun. Ano lang siguro, mas mainit lang. O kaya wala, feeling ko normal lang din yung Mas gigil ka ba nun nung battle niyo ni Katana? siguro meron, pero parang normal lang din siya kung gaya lang din ng ginagawa ko na sulat lang na ano, drop, sulat. Siguro mas maganda lang yung mga nakuha ko na angle. Ganun lang siguro yung kinaibahan niya. Tapos tsaka yung laban namin na yun, lalo na nung mismong araw na yun, kondisyon talaga ako nun, boss. Normal ko natulog 'pag may battle, 'pag nagsusulat ako. O kaya tapos na mag-practice 2:00, 3:00. Nung time na yun, bago yung laban namin ni Katana, nakatulog ata ako ng 11:00, 12:00. Ta's paggising ko kinabukasan 8:00. Parang nakaramdam ako ng kumpleto tulog, yung parang ano, Sarap sa pakiramdam walang nun. hassle, na parang hindi ako masyado nag-aalinlangan, na parang umaayon din sa yung panahon. Oo. Nakamotor pa ako nun, hindi umuulan, 'di ba, walang hassle talaga. Ta's pagpunta ko dun, ayun, may pakiramdam ako na mananalo ako kasi nga ang gaan, parang Napakaramdaman mo na napakaramdam mananalo ako, ka, no? kasi ang gaan sa pakiramdam, parang, shit, parang ano, okey, parang ano lang, chill lang, na parang dapat kinakabahan ako, Oo. Kaya nung bago nga yung battle, tinanong ako ni Pilos, shoutout sa'yo, Pilos. Tinanong niya ako, "Nakaka-pressure sulatan si Katana?" Kasi nung tinanong niya ako ng gano'n, ta's sabi ko naman ano, hindi rin nga gano'n, ano lang, normal lang din. Siguro mas magaganda lang yung napili ko talaga, Angle. oo, mas na ano, yun, pagpunta ko na dun. Pero hindi ko naman ano, nung pagpunta ko kasi dun, kaya din naniniwala ako na nanalo ako kasi hindi ko rin naman iniisip na lahat kampi kay Katana talaga din. Oo. Kasi nga, puwedeng ano, hindi sila kampi sa'kin, pero hindi naman ibig sabihin nun na kay Katana na lahat din. Kumbaga ang nasa isip ko nun, hindi naman nila ako gustong makitang manalo. May iilan sa kanila na gustong makita kung paano matalo si Katana. Yun. Ayan, parang gano'n siya na ano, Oo. siyempre ang lakas niya, 'di ba? Gigil din si Oo, Katana, 'di ba, eh. parang yung pataas Iba niya rin nun, yung 'no, apoy ni pataas na, Katana oo, nun, na eh. parang expected na nga na lahat siya magcha-champion, eh. Mm. Yun, parang ang dating sa'kin nun, ano, gano'n na rin, 'di ba? Kumbaga hindi naman kayo lahat ano, gusto makita na kung paano talaga din ako niyan matatalo, 'di ba? Kumbaga meron ilan sa inyo na ano, ayun, kunwari sa kabilangan ng easy win, kunwari fan ka ta's ni Katana, lalo na dun, tingin mo easy win na yan, 'di ba? Pero may ibang fan diyan na ano, kampi din, puwedeng kampi rin kay Katana, pero nag-iisip na, "Paano kaya matatalo si Katana?" Parang may mga gusto ring makita kung paanong gagawin niya dito sa gan'to kalakas na MC, parang gano'n. Kaya hindi rin ako totally ano talaga nun, inisip ko na talo na ako, na parang ano, kalaban ko kayo lahat, gano'n. Parang hindi gano'n siya sa'kin. Kasi nga ramdam mo na din na yung panalo na ano, Oo, yung sulat mo, tiwala ka sa sulat oo, mo. parang Sa gano'n. paggigising mo pa lang sa umaga, Oo. alam mo na, no? Talaga, yung aura ko talaga nun,
Freshness. Oo, halika na parang wala man lang kahasil-hasil na nangyari. Smooth lang nung araw, no? Oo. Damn, tas yun, tumugma nga ang panahon. May mga linya ka ba, tol, na pinagsisihan mong naibitaw? Meron, syempre. Siguro lalo na ng mga early days. Pero hindi ko naman siya din masisisi gawa ng, siguro bago pa, part ng improvement di ba? Siguro kapag nag-improve ka na, kapag naaalala mo na siya, nalalaman mo na mali pala yun, di ba? Parang ganun. Na bakit ko sinabi yun? Sabi ko Meron yun, akong isang linya kay Andros. Oo. Nasabi ko dun nasabi ko siya na lightning imbis na lighting. Light. Paanong light? Lightning na kidlat kasi yung lightning, di ba? Okay, Kasi ang oo. tinutukoy ko kasi nun sa setup ko, ilaw. Ilaw. So lighting dapat, oo. lighting. Okay. Hindi ko na siya napansin na mali din talaga ako dun. Yun, siguro nagsisi din ako na nabitaw ko yun kasi hindi ko na pag-isipan Paano mo yun. na-realize na mali mo yun? Na, mali yung sulat Sa ko comment dito. na. Sa Ano comment ka? ko na nalaman. Okay. Sa comment section ka na nag-check, kasi no? nung nakita ko sa oo nga, sa akin, ano lang, wala eh. Ano talaga, gusto nyo, lagi ako tama. Di sorry. Sorry na lang. Babawiin na lang. Ayun siguro kung may pinagsisihan man ako na linya. Pero, mostly, lalo na sa mga early, hindi naman din siya ganun kapag, pinagsisisihan gawa ng pag ma-realize mo na part siya ng improvement na parang, ayan, matututunan mo na lang din talaga na, pero yun, ang bobo ko nga sa part din. Yeah. May mga ba, tol, sa rap industry mo, sa bilang isang battle MC ng Flip Top, may mga tumutol ba sa'yo na tigilan mo na yung pagrarap mo, ganyan, magulang mo or kamag-anak, may mga tumututol ba sa pagrarap mo? Sa akin, fortunately, wala talaga. Wala. Kaya Wow, masaya ako ayos. na Congrats kung ganun. kumbaga, support naman sila. Pero dati, nung nagkukumo nga ako, di ko pati yung mga una kong battle, di ko pinapaalam, gawa ng, kasi sila naman, ewan ko lang sa iba, pero tingin ko kasi, walang magulang na mangangarap na maging battle rapper yung anak niya, di ba? Maglaki Kasi na parang bad influence, di ba? Depende na sa Tingin mga nila, rapper, di ba? Pero kung rapper ka na nagkaroon ka ng anak, Ayun, pwede. pangarap mo maging rapper yung anak Pwede. mo. Pero normal na pamilya, sa pangarapin mo yung anak mo na hindi. Kaya hindi ako ganun ka-open sa kanila. Sa tinatago ko yun. Pero syempre, lalabas sa Facebook, makikita at makikita hanggang sa, nakita, tinanggap naman nila, wala naman masyado. Siguro lang, nung estudyante pa kasi ako nung time na yun siguro may mga times lang na napagsasabihan ako na baka napapabayaan ko na yung pag-aaral ko. Ganun lang. Pero yung tutol, wala naman, hindi naman, supportive naman sila. Siyempre, may mga haters ka rin. Siyempre, hindi lang puro fans yan lahat. Alam mo naman, mga nakasubaybay yung mga haters mo. Siyempre. Pero paano mo ina-handle yung mga hindi naniniwala sa talento mo? Wala hindi ko sila masyadong iniisip na parang gusto ko sila pabilibin, pero kung hindi naman nila ako na-appreciate, parang okay lang din sa akin kasi hindi naman din lahat makaka-appreciate sa ginagawa mo, di ba? Hindi naman lahat mapiplease natin, diba? syempre. Hindi, so ang ginagawa ko lang, hindi naman, siguro pinapabayaan ko na lang sila. Yung mga ibang may mga haters kasi na may mapupulot ka ring aral Mga comment na, kumbaga makokorek ka din pag yun. Pero minsan naman, hindi din sila haters. May mga nagsasabi lang din ng pero may mga haters, ayun nga, pag nagsabi yung haters, syempre nahanap, ang trabaho ng haters, maghanap ng mali mo. Pag tinanggap mo yun na as positive, nakatulong sila sa'yo. Parang gano'n, Ngayon, may nagawa kang mali, napunan nila, alam mo na sa susunod, di ba? Ako, pag may mali ako, inaamin ko lang din kasi, wala sorry. Yun. Ano naman, tol, yung mga malaking hamon sa buhay mo simula nung nakapasok ka ng Flip Top? Ano yung mga hamon sa buhay mo na minsan kasi meron yan yung mga parang kailangan mo nang ipagpalit? Ito sa Flip Top, kasi bago pa lang din ako sa Flip Top, wala pa. Pero nung early days, Motus na may times na ganun sa akin siguro nung nag-aaral ako. Tawag dun, merong dayo yung Motus sa Davao. Unang dayo namin. Flight kayo niyan, no? 1 linggo. 1 week, no? Davao, sarap. Nag-aaral ka.
paano mo sasabihin na mawawala ka ng isang linggo, 'di Mm. ba? Nag-aaral ka, may pasok ka nun nung na yun, nung mga time na yun, 'di ba? Paano mo sasabihin na mawawala ka diyan at ang dahilan mo magra-rap ka? Papayagan ka ba nun, 'di ba? Wala, Parang hindi sila hindi, maniniwala hindi sa'yo ba 'no? kahit pansarili mo yan, hindi naman yan Mm. emergency, 'di ba? Ayun, hindi siya gano'n kabigat na hamon na matuturing kong hamon sa buhay talaga, pero Oo. ayun na yung pinakaano sa'kin kasi ayun, parang may part na paano ako magpapaalam na Mm. mawawala ako, lalo na nung kasagsagan ng thesis namin yun. Shoutout sa mga ka-thesis mates ko, kay Ray J, kay Sai, kay Rek, kay Ray Sek. Shoutout sa Shoutout inyo sa lahat. mga gumabay at ano, sila Tumulong ang para tumulong. maka-graduate ka, 'di ba? Tsaka yung habang wala ako talaga na siyempre nakakahiya kasi sa part nila, 'di ba, parang Mm. Sila todo galaw, 'di ikaw ba, pasarap ka, andun eh. ka, nasa Davao ka, rap, tas personal pa yung reason mo nun, 'di ba, parang Mm. para lang sa sarili mo talaga, 'di ba, parang ganun siya. Kaya ayun, yung hamon na yun na parang paano ako magpapaliwanag sa kanila, paano ko sasabihin na mawawala ako niyan, na hindi ako makakatulong, Mm. parang gano'n. Pero yun, Yun yung hamon sa buhay mo nung nagampanan naman na kaya thankful ako sa kanila, nagawa na habang wala ako natapos naman. Tapos yun, pagbalik ko bawi, bawi ka na lang, bawi oo. ako. May mga hamon ba na gusto mong sumuko na lang? Sa pagra-rap? Oo, sa pagra-rap gusto mo na, tigilan ko na 'to, ayan, parang suko ka na talaga? Puwede kong masabi na siguro maliit na bahagi, pero hindi hindi rin siya sapat para ma-consider na sumuko ka talaga. Mm. Siguro 'pag nararamdaman mo na talaga na 'yun, yung schedule, 'pag Mm. 'pag nagigipit ka na sa mga times na meron pa ako dati defense namin mismo, research, ta's may event din nun na may event din, dumiretso ako dun sa event after, Mm. 'yun. May mga gano'ng times lang na nagpapaisip sa'yo na kasi hindi mo naman din talaga pinaka-main pangarap na maging rapper, 'di ba? Mm. Kumbaga kailangan mo gumraduate, kailangan mo Mm. pumasa, Yun ang gumraduate, priority mo. ayun. Kumbaga 'pag nagkaroon ng pagpipilian, dun ka, Mm. dun ka. Talagang may gano'ng parte na napapaisip, pero lang naman, dumadaan lang din siya, ta's 'pag nagawa na, 'pag nalagpasan na, Oo. okey na, wala na, nawawala na rin sa Hindi isip mo pala, yung kaya ko pala oo, pagsabayan kaya, 'di 'no, ba? ang gano'n. Tsaka yung mga circle ko rin sa harap, parang rin sila, magic din na bibigyan ka rin ng ay hindi ka nila bibigyan ng rason sumuko. Na parang 'pag maganda yung circle mo sa rap, yun parang nabibigyan ka rin nila ng apoy, eh. Mm. Kumbaga pasuko ka na, naaapoyan ka nila na 'di ba, parang wala ng rason. Parang nahahanap mo rin 'pag nakahanap ka rin ng tamang circle sa gano'n, feeling ko hindi ka rin siguro nila mabibigyan ng rason para sumuko, ta's kundi magpatuloy pa talaga, kasama sila. Paano mo napagsasabay tol yung personal na buhay mo, ayan nga tulad ng Hmm, pag-aaral, trabaho, mahirap kasi yan bilang battle MC, hmm. eh. Paano mo napagsasabay yan tol 'pag may battle ka or bilang isang battle MC? Dati Motus days, nag-aaral pa ako niyan. Ngayon lang normal, online class pa lang din kasi nun nung time may online class, pero meron na pala kaming nun face to face nung medyo late Motus na. Lang din, normal lang, para sa akin din na kasi yung oras ko ng pagsusulat hindi naman siya yung oras ko kapag Mm. nag-aaral. Kumbaga parang free time ko siya din, eh. Gano'n din, eh. Kaysa nanonood ang nangyari lang, kunwari nung nag-aaral ako na hindi ako nagra-rap, gano'n. Yung oras ko ng gabi na yun, kung ano-ano lang ginagawa ko. Ngayon nung nag-rap ako, yung oras na kung ano-ano yung ginagawa ko, naging nagsusulat. So, Hmm. parang hindi siya gano'n ka Binalanse mo oo, talaga. na naging balancing siya. Tas ang pinaka-schedule lang hectic lang talaga nun, ang problem lang talaga kapag yung schedule nagkasabay-sabay. Laban, tas may ganap, kunwari biglang may pasok, may kailangan pumunta ng school, kailangan pumunta dito, tas kinabukasan gano'n.
ayun yung ano, laban. Tas netong sa flip top na nagtatrabaho na kasi ako nung nakapasok ako sa flip top. Mm. So ayun, may mga times din na ano, hindi ako nakasama ng outing nakaraan kasi may laban ako sa ano, flip top kinabukasan. So hindi Mm. ko na siya sinugal, Outing ng company namin. okay, company outing. Hindi ko na siya sinugal kasi overnight siya. Mm. Tapos yung pagod mo dun, 'di ba? Kumbaga, Mm. ayun yung tournament namin yung 2x2 na ano, tsaka may kasama pa ako, 'di ba? Oo. May kailangan pa ako i-consider. Oo. So ayun. Ayun siguro yung mga ayun sa schedule lang din talaga nakakaapekto siya, pero ayun kaya naman. Kaya feeling hanggang ngayon naman so far kaya kaya siyang mabalanse. Mm. Di pa naman ako siguro yun makakaiwasan ko lang yung ibang ganap na masaya sana na dapat andun ako, pero ayun. Shout out sa mga ka-workmates ko diyan, Yan. DevOps. Sa dami ng ingay ngayon tol sa mga issue sa social media ng hip-hop, paano mo mapapanatiling totoo ka sa sarili mo? Ay, para sa sarili ko. Wala, gaganapan ko Diinan lang. yung mga tanong no? Gaganapan ko lang sa bus ng natural eh. Kasi, ayun nga, para sa akin kasi, hindi ko iniisip na sikat ako. Hindi ko din iniisip na, ayun na, mataas ako na masyado akong relevant para pag-usapan nyo. Ayun, parang, so, kung anong masabi nila, kaya kung may gagawin ako, totoo lang sa sarili ko kung ito gusto ko gawin, gagawin ko siya nang hindi na kita iniisip. Kasi gagawin, pag ginawa ko ba to, iisipin ko ba na magagalit ka? Parang hindi naman ako ganun kasikat para pansinin mo pa ako eh. Parang ganun ko siya na-handle na ano. Wala, iniisip ko lang talaga na ano, andun pa rin naman ako sa estado na Simple lang, oo. simple lang na hindi naman lahat ng kilos ko mapupuna. Hindi naman lahat ng ginagawa ko relevant sa lahat, pag-uusapan. Ayun, ayun, dun na ako nagpapakatotoo lang. Nagpapakatotoo lang talaga. Ano ang pinakamahalagang aral tol na natutunan mo sa rap industry? Sa akin Sa music, sa siguro, hip-hop? yung pakikisama. Mm. Pakikisama siguro. Talagang ano siya, kailangan mo siya eh. Pupunta ka sa event, Dala mo kahit saan yung kailangan mo. pakikisama. Kasi lalo na mga una, hindi mo kilala yung mga yan, di ba? Mm. Kumbaga pinagtagpo-tagpo kayo diyan bilang magra-rap, 'di ba? Yung goal nyo ganyan. So, kumbaga, hindi ganoon kahirap makisama kasi isa lang kayo ng goal, isa lang kayo ng ano. Ng gusto. Oo, 'yun. Kaya ano, pag may pakikisama ka, eventually magiging kaibigan mo na lang lahat din 'yan. At masarap sa pakiramdam 'yun. Na kaibigan mo yung mga nasa paligid mo na ano, kaibigan mo lahat yung mga ano. Kasi may pakikisama kayo tsaka hindi liliit mundo mo, 'di ba? Parang ganun. Kasi sa mga event, sa unang event, konti pa lang kilala mo dyan konti pa lang makakatapikan mo Pangalawang event, dami na yan. Hanggang sa dumami na ng dumami kasi magkakakilala na kayo. Pupunta ka ng event, di ba? Tapos, minsan, apiran mo lahat, di ba? Pag umabot ka na sa punto ng gano'n na kailangan mo ng apiran lahat kasi kilala mo na sila lahat. Yung pakikisama na nadala mo. Damn. Tol, kung babalikan mo yung dating ikaw, kung makakasalubong mo yung dating Casper, anong sasabihin mo sa kanya? Magiging proud ka ba sa kanya? Sa una sasabihin ko sa kanya, magugulat ka sa nangyari sa'yo ngayon. Kasi hindi niya naman talaga ito pinangarap eh. Nagkaroon lang ng pandemic, parang nagkaroon ka ng ibang daan. Ayun. Baka magulat ka sa kung ano yung mangyayari sa'yo sa future. Pero, masaya. Kaya, nakaka-proud. Nakaka-proud din yung dating ako, syempre. Kumbaga, wala pa naman din talaga nun. Hindi din naman kami mayaman eh. Kumbaga, naranasan ko rin naman yung mga normal na bata, ginagawa ng mga normal na bata na di rin talaga naman kaya mag-provide para sa sarili, di ba? Ganun. So, nakaka-proud lang din, lalo na pag naiisip ko yung kung ano meron ako ngayon. Hindi pa man ganun siya kasapat. Ay, sapat na pala siya, hindi man siya ganun karami. Pero kung titingnan mo kasi yung kalagayan dati talaga na parang, alam ko, malayo na. Malayo na. Kumbaga, may kaya na eh. May mga bagay na nagagawa ka na pangarap mo lang din dati. Yun. Kaya parang nakaka-proud. Galingan mo lang, Toy. Toy, galingan mo lang, Toy ha. Gawin mo lang kung anong gusto mo, Toy. Tapos, magugulat ka na lang at sasaya ka. Enjoy mo lang, no? Enjoy mo lang. Huwag ka masyadong
May mga pagsubok, pero hindi naman siya gano'n hindi naman siya gano'n kahirap. Talaga namang kailangan mo lang pagdaanan para tumibay ka din. Kaya nakaka-proud ka, boy. Bibigyan kita ng 2 saluto. Ayun yung sasabihin mo sa dating Oo, Casper, talaga. yun. Tol, sa buong hip-hop, sa Flip Top, sino yung pinaka-paborito mong battle MC ng Flip Top? Dati nung dati pa, Tipsy D, number Tipsy 1 D. talaga. Galing niya na parang basta nakikita ko sa kanya yung feeling ko siya pa yung nun top 1 talaga na sa magaling sa mga pag-set ng standard. Feeling ko mas yung lyricismo niya, kahit alam kong andiyan sila Looney, kahit alam mong may mga Shay, di ba, kahit pero yung ginawa kasi ni Tipsy nun parang, lalo na, parang super rookie nga rin siya, di ba? Parang nakakabilib din talaga yung ginawa ni Tipsy nun. May time pa nga na naglaban sila ni Looney, abangers lang ako nun sa Facebook. Nakita ko, talo si Tipsy D. Post ako, shinare ko. May emoji na malungkot. Kasi Tipsy D ako dun na parang kasi pa-prime niya rin talaga yun. Ang galing din talaga nun ni Tipsy D. Pero nung na, pumasok na si Mot, tas pawala na rin si Tipsy D nun, papahinga na. Yun, dun kay Mot naman talaga din. Mot ka na rin, no? Mot talaga yung So, Tipsy D, nung mga datihan, and ngayon, Mot. Mot. Kalugar mo rin kasi, di ba? Talagang tiningala ako na rin talaga yung mga galing niya rin din kasi yung mga pinagagawa niya. Salamat sa pagbibigay ng inspirasyon. Minsan nga parang tinitingnan ko lang din siya na kumbaga parang andiyan na yung daan. Parang binigyan niya ako ng na siya nag-provide ng daan na parang hindi ko man kopya kung ano yung magawa niya, pero kumbaga binigyan niya ako ng liwanag na kung paano niya nilakaran yung daan na ginawa niya. Parang nabigyan niya ako ng blueprint o pattern sa So yun, Tol, ang pinakagusto mo talaga si Tipsy D and si Mot. Sino naman yung pinakaayaw mo Aray ko. sa Flip Top? Ayaw ko. Wala akong ayaw, boss. Wala kang ayaw. Talaga. Wala kasi mas masarap din kasi kaibigan lahat no? Tsaka boss, wala nga dahilan para may ayaw ka sa MC o magalit. Parang lalo na wala naman siyang ginawa sa'yo. Hindi mo naman siya pwedeng musgahan lang din. Kahit kay Badang nga, feeling ko dapat. Si Badang, no? Dapat gustuhin nila si Badang. Hindi na dapat gustuhin. Sorry, shout out Badang. Hindi na sinabi na gustuhin. Siyempre, karapatan din naman ng tao maayawan kay Badang. Pero sa akin naman kasi din, hindi ako galit sa kanya. Hindi naman, wala naman kasing dahilan para magalit ako sa kanya. Wala namang ginawa sa'yo no? Wala namang ginawa. Sa iba may ginawa siya. Badang! Ayun lang. Tsaka ayoko lang din ng may ayaw talaga. Hindi ko gusto na, ayun, na may, lalo na magsakita-kita kayo tapos ayaw mo siya. Yun? Ang awkward nun. Minsan, nasa isang room pa kayo, di ba? Hanggat maaari, masaya ka, kaibigan mo lahat. Yun, ang masarap dun. Kahit luma, bago, mga bossing natin. Tol, anong gusto mo yung legacy? Anong gusto mong legacy yung iiwanan legacy? mo? Legacy? Anong legacy? Yung gusto mong iwanan bilang isang battle MC or isang hip-hop artist dito sa Pilipinas? Ako, gusto ko lang din naman makapagpasaya tapos mamangha din yung mga tao din sa kakayahan ko. Siguro sa legacy, hindi ko pa siya masyadong naiisip kasi malayo pa Parang sobrang layo pa. Parang nandito ka pa lang sa unang hagdan Bago din sa... Dito ka pa lang sa Boss JJ Podcast. Dito lang sa Boss JJ Podcast. Kaya parang hindi ko pa siya ganun naiisip kung paano ako mag-iiwan ng legacy. Baga, step by step na lang siya siguro. Pero syempre, gusto kong magmarka ng magaling din syempre, tas may rin. Kumbaga pag pag narinig din nila yung pangalan ko, talagang may bitaw din. Parang ganun. Pag sinabing Casper, iba rin. Pero sa ngayon, ayoko pa din kasi magsabi. Kasi masyado pang maaga. Titingnan natin, di ba? Sa mga susunod na... Abangan natin yan. Abangan nyo na lang. Balikan nyo to pag ilang taon ba? Basta. Balikan ko to.
Anong advice mo, tol, sa mga batang nangangarap na maging isang rap artist, makagawa ng mga kanta, and sa mga nangangarap na makatungtong ng flip top? Yun. Wala ako sa lugar para pagsabihan kayo kasi ano pa lang din ako, rookie pa lang Advice din mo ako. lang. Pero siguro, na lang, siguro bilang nakatagos, isa sa nakatagos din na na dumaan din sa proseso kagaya nyo. Ayun lang, lagi nyo lang din talagang gagalingan kasi may makakapansin at makakapansin sa'yo. Minsan akala mo walang pumapansin sa'yo pero meron. Meron, lalo na pag hindi naman kasi yung fans mo minsan hindi naman kailangan lagi niyang sabihin na ang galing mo, eh. Oo. Kaya parang Minsan may mga fans ka na silent. tahimik lang na Yan. nakasubaybay sa'yo, na humahanga sa'yo. Magugulat ka na lang na minsan nga may mga nagchat-chat sa akin na gano'n. Mga Na babae, parang, ganun. Wala yun. Wala ganun. Na parang ayun, nagugulat. Kasi hindi naman sila lahat showy talaga. So meron naniniwala sa'yo kaya ikaw nanonood ka man, galingan mo lang. Diyan ka nagsisimula ka na, di ba? Nakita na nakuha mo na yung gusto mo, eh. At kung gusto mo at nararamdaman mo talaga na galingan mo lang, tuloy-tuloy lang talaga. Tapos ayun, wag ka lang sigurong panghinaan nga ng loob sa kung may mabasa ka man na Huwag ka lang huminto ka na. Ayun, kung tingin mo wala nakaka-appreciate sa'yo, meron at meron yan. Yun. Ayun ang Yun, tol, basta. magpasalamat tayo sa lahat ng mga nanood ng podcast natin. Maraming salamat din sa'yo, tol. Yo, Siyempre. marami. And siyempre, abangan nyo rin yung mga susunod na episode ng Boss JJ Podcast Studio, siyempre. And siyempre, baka may mga shoutout ko, tol, mga pasasalamatan. Yun, maraming salamat ulit sa mga nanood ng podcast na to at huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay Boss JJ Podcast para sa mga susunod pa na episode. Mas maraming mga bigatin ang ma-i-invite nito. At Boss J, salamat ulit sa maraming pagpapaunlak. Shoutout ko lang, yung girlfriend ko ulit, I love you, kay Rain. Tapos kay Papa Kels para sa cup, linya-linya, sa lahat ng mga nag-sponsor, mga nagbigay. Lahat, mahal ko kayo lahat. Yeah. Yun. Dito na ako! And syempre, shoutout nga rin po pala sa Rap and Ralph Clothing, kay Boss Amo, syempre ng R&R Alabang. May event na parating dyan sa R&R, syempre. And syempre, shoutout din sa Laglagan Rap Body League. Yun, abangan kita, tol, sa Laglagan. Sana mabattle ako dyan. Yun, abangan natin si Casper sa Laglagan Rap Body League. Yeah. Shoutout, and syempre, mag-subscribe na rin kayo and i-comment nyo rin yung mga gusto nyo, kung sino pa yung mga gusto nyo maging guest natin dito at papababain natin. Yon, mag-subscribe na kayo, ha. Syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and comment, share nyo rin tong podcast natin para tumagos tayo. Talaga! Maraming salamat. Thank you po! Champion!